worship Him that way. Ibig sabihin, hindi yun natatagpuan ng Ama, hindi yun nangyayari, kaya pinuna ni Jesus. Na sa kabila ng sobrang religiosity ng mga Samaritans, ng mga Jews, ng buong mundo, naghahanap ang Panginoon, ang Ama sa langit, ng true worship. Worship in spirit and truth. At yan ang ating tatangkaing pag-aralan. In spirit and truth, what could it really mean? Gabayan niyo po kami, Ama. Turuan, paliwanagan, nang sa gayon kami maakay tungo sa pagsambang espiritual ayon sa iyong kalooban na itinuro ng aming Panginoong Jesus. Kayo ang mangusap, kayo ang maging tagapagsalita, gabayan niyo po kami sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. John 4:19-34, yung kinikilala nating kwento ng encounter of Jesus and the Samaritan woman at the well. Sinabi kay Jesus ng babae, Ginoo, palagay ko'y isa kang propeta. At nakarating ang babae yun sa conclusion matapos ang kanilang mahabang usapan. The woman opens up to Jesus' light. Sa simula ng kwento, medyo ethnocentric siya, medyo proud of her Samaritan heritage. Pero nung nakilala niya si Jesus ng mas malalim, sabi niya, palagay ko po'y isa kayong propeta. So, ibig sabihin lang noon, dahil propeta kayo, turuan niyo ako. I'm opening up my heart, teach me. Verse 20, sa pagpapatuloy ng babae, dito sa bundok na ito, meaning Mount Gerizim, na nasa Samaria, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi niyo mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. So the woman raises a timeless issue, a contest between Samaria and Judah, between Mount Gerizim and Mount Zion in Jerusalem, between their temple in Samaria and the temple in Jerusalem. Na supposedly, iisang Diyos ang sinasamba, pero nagko-compete sila sa lugar pa lang at sa tamang venue. So in response, Jesus defines true worship. John 4, sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating ang panahon na sasambahin ninyo ang tunay na Ama. Tunay na is in parenthesis, I supplied it. Ang tunay na Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba. At itong usapan na ito, i-discuss natin sa part 1 na ang pamagate, in spirit and truth, what it is not. At hindi na natin uulitin yan. Available naman on video ang message kanina. Magandang reviewin nyo para mapagdugtong nyo itong dalawang mensahe. Bagamat mag-excursion tayo ng konti sa na-discuss kanina, pero konti lang. John 4, sinabi ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating ang panahon na sasambahin ninyo ang tunay na Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. So this is a departure from tradition. Ang dami-daming dumadayo sa Jerusalem para sumamba doon. Tapos sasabihin ni Jesus, darating ang panahon, in fact dumating na nga na hindi na sa Jerusalem ang pagsamba. Hindi kailangan doon. In fact, hindi naman talaga kinailangan doon kahit kailan. At ganun din, hindi rin sa Mount Gerizim, hindi sa anumang bundok, sa anong lugar, sa anong bansa. Sabi niya, hindi yan ang pagsambang hinahanap ng Ama. At kanya nga sinabi, ulitin natin, hindi nyo kilala ang inyong sinasamba. Abay, parang napakabigat na sampal yun. Because very worshipful ang bayan na ito. Tapos sasabihin ni Jesus, hindi nyo kilala ang sinasamba nyo. Actually, samba kayo ng samba, pero hindi nyo alam kung sino ang sinasamba nyo. Kung ano siya, hindi nyo kilala. This is a departure from the traditional object of worship na, after all, ay hindi naman pala nila kilala. Subalit dumarating na ang panahon, at ngayon na nga, sabi ni Jesus, na mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Ibig sabihin sa ibang format, sa ibang form, sa ibang paraan, hindi gaya ng tradisyon. Itinutuwid ni Jesus ang pagsamba nila noon na tradisyonal, ibig sabihin, hindi pala yun ang pagsambang ibig ng Ama. Kasi kung yun naman ang gusto ng Ama, bakit pa itutuwid ni Jesus?
Bakit pa niya sasabing sa espiritu at sa katotohanan? Ibig sabihin, ang pagsamba niyo ay hindi sa espiritu at hindi sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang hinanais ng Ama, sabi ni Jesus. But the time is coming, indeed it is here now, when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. So may true worshiper at merong untrue. Merong hindi tama na sumasamba, hindi tama ang pagsamba, at hindi tama kung sino ang sinasamba. The Father is looking for those who will worship Him that way. In other words, iba ang uri ng worship and worshiper na ibig at hanap ng tunay na Ama na dapat pang makilala ng totoo. In other words, yun ang sinabi ni Jesus sa babae. True worship is about worshiping the Father in spirit. Again, we discussed that in part 1 of this message. Sabi sa Numbers 23:19, God is not human, not a physical being. In other words, kung ang God is not human, wala siyang lupang katawan, hindi siya tao, hindi siya mukhang tao, hindi siya dapat itrato bilang tao dahil hindi siya tao. At yan ang isa sa mga oversimplification of religion, especially sa paggawa ng religious iconography, ng mga idols. Ginawa ang Diyos na tao, yung may mukha, may mata, may buhok. Ginawa ang Diyos Ama na parang isang lolo na may puting buhok, na parang Santa Claus, bigay ng mga regalo, isang indulgent grandfather. At Diyos na whimsical, maraming mood, bigla nilang nagagalit, biglang naghihiganti, biglang namamalo. Ginanon ang presentation tungkol sa Diyos. Kaya sabi ni Jesus, you don't know who you are worshiping. Hindi tama ang pagkakilala nyo. In fact, hindi nyo man lang kilala. Because God is not human, therefore God is not seen, heard, touched, and joined in physical ways. Hindi physical ang paraan ng paglapit sa Diyos. Hindi physical ang lugar na kinakalagyan ng Diyos, kaya magiging irrelevant yung mga temple, maging ang Jerusalem, maging ang Gershom, ang Samaria, kahit anong lugar. Kasi ang Diyos ay hindi tao na nasa isang lugar. Hindi siya kailangang hanapin sa isang lugar at hindi siya nakukulong sa isang lugar. True worship is about worshiping the Father in spirit, meaning not in the flesh, not in material, physical, sensual ways. Not by physically, materially visible, audible, and tangible means. E di 99.99% ng mga pag-worship ay hindi pala in spirit. Kasi very physical, very sensual. Philippians 3:3, for we worship by the Spirit of God, we put no confidence in human effort. So even worship is not a product of human effort. True worship is about worshiping the Father, not by set and formal programs that need material tools like locations, temples, buildings, artifacts, and other props. Not informal programs that need human leaders and mediators. True worship is about worshiping the Father in truth, not in falsehood, not in half-truths, not in religious drama. Kaya marami, nagkaroon pala sila ng emotional tripping, they got their fix, their emotion, napaluha, napaindak, napatawa, napaiyak, akala nag-worship na. Kasi ganoon ang nakasanayan natin, a sensual encounter with an almost physical God who could be reached in physical ways, through sound, through music, through dance, through color. All of that could become good steps towards worshiping if they could become stepping stones to get you to another dimension to be able to really enter that sacred space of the divine. But all those programs and parts of those programs are not worship in themselves. They are not the end in themselves. True worship is about worshiping the true Father, the Most High, that Jesus said the Samaritans, and of course not even the Jews, really know. The time for true worship had come with Jesus and with that revelation of Jesus.
Sadly, matapos magturo ang Panginoon, din na-develop ang religion, na-develop ang Christianity, na-develop ang kung ano-anong sekta, nag-backslide ang mga tao into the Jewish form of worship, into the Samaritan form of worship, na very location-centered, personality-centered, ritual-centered, materialistic kind of programs that people mistake for worship. The true Father seeks true spiritual worship. John 4:24, ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Paulit-ulitin natin ito for retention. For God is Spirit, so those who worship Him must worship in spirit and in truth. As we have said, God is not human, God is Spirit, therefore not physical, not material. Numbers 23:19, God is not human. God is not a human being. So, kung ang Diyos ay hindi tao, hindi physical, anong iisipin natin? Paano tayo lalapit? Alam natin exactly what God is not. Hindi human, hindi physical. And so we will attempt at defining God in non-human, non-material terms. Imagine, think of the divine as spirit. Madali sa atin yan kasi sanay na sanay tayo sa word the spirit. But spirit could be thought, wave, frequency, vibration, energy. Lahat yan, intangible. Hindi nakikita ng naked eye, hindi nahawakan ng bare hands, hindi physical. Kaya mas madaling makarelate sa divine in that kind of imagination and definition. 1 Corinthians 2:11-12, no one can know a person's thoughts except the person's own spirit. So you see here the thought and spirit being used interchangeably and interconnectedly. And no one can know God's thoughts except God's own spirit. For now, let's be happy with defining spirit with thought. But thought is vibration, is frequency, is wave. This is the focus of this discussion. At may warning ako, it could be technical, tedious, and ka-nosebleed. So ilabas nyo na yung mga kumot na inabel sa mga magna-nosebleed. Humanda kayo mag-nosebleed. Advice, huwag umiwas, huwag mapagod at magpalito agad-agad. Magtiyaga kayo makinig hanggang dulo. Mag-take notes, mag-homework, dahil ang madidinig natin ay dapat bigyan ng homework, more research, para mas maintindihan. Dahil sasandali lang naman ito usapan natin eh. And promise, maraming bago matutuklasan, malalaman, o mas mapag-iisipan. We will not have all the answers, but we will begin with good questions. Because good questions will lead you to truth. At ito ang ating comfort, kahit nosebleed. Kung di man maunawa agad, at least mas magiging aware na may dapat pang mas malaman. You know, the beginning of knowledge is to know that you don't know. And then you work positively and try to know what you didn't know before, then you become more knowledgeable. Kaya, hindi man natin malaman ngayon lahat, mamulat lang tayo na marami pa lang dapat malaman. Sapat na yon para sa 40 minutes natin ngayon. At ito ang sit work or homework. Take note of what you will need to study on your own. Dahil ito'y pagbuklat lang ng kaldero, hindi pa tayo sasandok sa loob. So kailangan, sa pagbubuklat na yan, may plano na kayo kung paano sasandok at ano ang inyong sasandokin. Worship in spirit and truth 101. And even 101 is high ambition for people that had been steeped in tradition, na marinade sa traditional na pagsamba na akala natin yun na. At tayo ay makikipag-flirt with quantum physics. At sabi ng quantum physics, consciousness creates and shapes reality. Pwede nating iparallel, God creates reality. Therefore, God is consciousness. Kasi consciousness can shape
the physical world. So yung pag-iisip, yung consciousness can create physical reality. If consciousness is the basis of reality, and that it brings reality into existence, then a transcendent consciousness, and let's say God, is required to be the underlying cause of the universe, that God lies behind all that exists. God, as consciousness, is behind everything that exists. Hindi ito pagkontra sa Diyos. Parallel thinking in quantum physics. Because as we always say, science could be God's last prophet. Ang prophet kasi nagpapaliwanag ng kalooban at diwa ng may kapal. Pero sino pang higit lalong makapagpapaliwanag yan in this day and age, kundi science. At hindi lang classical physics, kundi also quantum physics. Sa neuroscience, some studies suggest that consciousness originated in the universe and that our brains are separate from it. The brain serves like an antenna that receives this information. Ibig sabihin nito, kung ibig niyong yakapin, yung ating brain, hindi talaga yan nag-iisip. Yung brain ay receiver ng mga thoughts coming from the universe. Coming from God, if you like to say so. Kaya di ba, yung mga creative people, hindi naman sabi, uupo ako at mag-iisip ako ng magandang ideya. Hindi, kung minsan naliligo ka, tapos bigla na lang pumapasok yung ideya. Diba? Marami nagtatanong sa akin, Pastor, paano po kayo nag-iisip ng message? Uupo ba kayo? Isip kayo ng isip? No. Nagigising ako, nandun na sa isip ko. Kaya tatayo ako kahit madaling araw, isusulat ko dahil baka ako malimutan. Ang matataas na bagay ay ipinagkakaloob. Natatanggap ng isip na bukas. Hindi naiimbento ng isip. Parang radyo. Yung radyo nyo, kung walang broadcast, yung estasyon na papakinggan nyo, ano mang kalugang gawin nyo doon, walang lalabas na tunog. Kasi yung radyo, receiver. Ang mahalaga, may broadcast, invisible waves, frequencies, kaya nga may FM, frequency modulation. Diba? Na pag binuksan nyo yung radyo, may power yung radyo, tapos meron talagang broadcast at inilagay nyo sa tamang istasyon, lalabas doon si Chadeli o lalabas doon si kung sino man ang pinapakinggan nyo. Kasi tumama kayo ng channel. So, ganin din yung mga energies, impulses coming from the divine. Dapat yung isip nyo nakatune in para matanggap niya. You don't manufacture thoughts. You only receive them. Ang mahalaga, trained ang isip natin na makinig. Trained na sumala kasi marami ring noise at saka static. Kailangan marunong kang mag-focus. Set your minds on things above, sabi ng Colossians 3:2, not on earthly things. If you want to understand the divine, transcend the physical world, enter the divine space of vibration, of frequency, of waves, of energy. Kasi yun ang closest scientific things that we can equate with the God of religion of the Bible. If you want to receive truth, let your brain tune in to God. Tulad ng radio. Let your radio receiver take and receive the signals. 1 Corinthians 2:11, for who knows a person's thoughts except their own spirit with them? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. Finding God in quantum. When we identify with these vibrations, we identify with God, the source of them all. God can only be comprehended through positive feelings, intuitions, and high vibration mental activity. And setting this by growing through the Higgs field is our responsibility within the free will of our individual manifestations. It's a mouthful. I'm quoting it direct. At nandiyan yung source. Picturean nyo, inote nyo kung gusto nyo yung pag-aralan at sundan pa yung ideya na yan. Our brains have a specific resonance that when turned with God frequency, creates a symphony of spiritual awakening.
the God frequency. These are scientific papers and studies. God and the Holy Spirit have certain vibrations. You have certain vibrations, and everything around you has certain vibrations. If we align our vibrations to God's, amazing things begin to happen. Sabi na naman yan ng source. I always put the source para pwede niyong puntahan, saliksikin, pag-aralan pa. Balik sa John 4. Sabi ni Jesus, for God is spirit, so those who worship Him must worship in spirit. Ibig sabihin, not human, not physical, not material ways. Worship in thought wave, in frequency, in vibration, and energy. Each of those words, mga kapatid, i-google nyo, i-word search nyo, at marami tayong makikita. So imagine, equate worship and prayer with quantum. In fact, we have discussed already yung prayer being equated sa quantum physics is tunneling and observation. I'm giving these words para nyo ma-research, para nyo mapag-aralan lahat. I will not go through the tedious process of defining everything kasi walang mararating ang discussion natin, hahaba. So these are just clues. Ano pa ang pwede pag-aralan? Kasi nga, bakit tayo nag-aaral ng ganito? Hindi na tayo makontento sa dati. Sabi kasi ni Jesus, you don't know who you worship. Our Father seeks to be worshipped in spirit and in truth. Ibig sabihin, hindi the way the people had been worshiping, kundi sa ibang way. Kaya dapat tayong maghanap. Ano ba yung possible ways na yon? According to science, everything is connected. Energy is eternal. And consciousness is dynamic. What conclusion can be made from here? That prayer has real power. When done in spirit and in truth. Maraming prayer, mechanical lang, rote lang, memoryado lang, drama lang, at kumisan, performance pa. Hindi yun ang prayer na effective. The prayer that is done in spirit and in truth. One thing we have to realize, science tells us, is that you are quantum entangled with God. Meron talaga tayong connection with God. Ang creation ay may connection with the Creator. We are connected by an unseen field that can manifest the will of God through prayer. Prayer na hindi ikaw ang umiimbento, kundi prayer na ipinagpe-pray para sa'yo ng Holy Spirit. Sabi sa Romans 8:26-27, and the Holy Spirit helps us in our weakness. For example, we do not know what God wants us to pray for. But the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. And the Father who knows our hearts knows what the Spirit is saying, for the Spirit pleads for us believers in harmony with God's own will. Said another way, in other versions, we do not know how to pray as we ought, but the Spirit prays for us with intercedings that are too deep for human words. Mantakan nyo yun. Sabi nito, you don't know what to pray for. Hindi mo alam kung ano talaga ang gustong message na ibigay sa'yo ng Diyos. Hindi mo alam kung ano talaga ang gustong ibigay sa'yo ng Diyos. So, dahil hindi mo alam, yung Holy Spirit that is in you, prays in your behalf. At ang prayer ng Holy Spirit are groanings, mga hikbi, mga daing, mga tunog na hindi kayang sabihin ng salita ng tao. Napaka-spiritual. Yun ang prayer na hindi ka pala nagpe-pray for yung Holy Spirit. Napaka-powerful. Napansin nyo na ba na ang dami-dami yung prayer, nakalista pa lang yung pinagpe-pray ganyan. So, wala naman nangyayari, hindi naman nagaganap. Kasi ikaw lang pala yung may gusto, hindi naman yun ang gusto ng Diyos para sa'yo. So, true prayer is prayer in accordance with God's will, not with your will. Kaya not my will, but yours. But how will you know God's will? Sabi nga nitong Romans, hindi mo alam. So, dapat, dinadala mo yung sarili mo sa estado na pwedeng makiniig sa iyo ang Espiritu at in your behalf, yung Espiritu ng Diyos na ibinigay sa iyo at nananahan sa puso mo because you are the temple of the Holy Spirit, ang siyang manalangin para sa iyo.
mahiwaga. But it sounds sensible. Kasi yung prayer, ginawa na lang natin parang exercise. Magpe-pray po tayo, 30 minutes tayo magpe-pray. Ito mga ipag-pray natin, ililista lahat. Di ba gano'n na nangyayari sa prayer? Hindi useless yung prayer na yon, pero hindi laging useful. Dapat dumating ka sa estado na pwede kang one with God in spirit. And it can happen only when you're alone. Mahirap mangyari yun pag ang dami nyo sama-sama, kapit-kapit kamay pa, tapos humuhulas na yung kamay nitong katabi. Pawis-pawis naman ang kamay niya. Pasmado yata ito. Kung saan na nagpupunta yung iniisip mo tuloy. Diba? So, sabi ni Jesus, when you pray, go to your room, close the door, makipagsarilinan ka sa Ama. Kasi doon ka lumaangat yung espiritu na walang abala. Hindi nagiging performance, hindi ka nakikisama, hindi ka nagpapa-impress. Ikaw na ikaw. Pwede talagang mamagitan ng Espiritu. Bagamat may use at may fruit ang group prayer, pero huwag mong ine-neglect ang personal prayer. Kasi only when you are alone with God can your spirit ascend to a higher level of consciousness. Importante yon. The observer relationship with an object derived from quantum physics was once a useful way to explain how subjective love and prayer could reach the object of prayer that has a need. Naranasan nyo na ba yung, bakit may dumating biglang papaya? Gustong-gusto mo ng papaya? Yung pala, ipinagpe-pray ka ng nanay mo na nasa malayong probinsya, ipinagpe-pray niya, sana magkaroon ka ng papaya. Yung kailangan mo ng pera, biglang ito may kakatok, may dala sa yung pera. Kasi pala sabi niya, alam mo, ipinag-pray kita eh. Nung tayo nagpapagawa ng building natin sa Makati, kailangan magbayad. Sabado, bayaran. Ang laki-laki ng babayaran. Wala tayong pambayad. May tumawag sa akin. Sabi niya, Pastor, I've been dreaming of you for 3 days. Meron ka bang need? Sabi ko, meron, 4 million. Sabi niya, I'll send the check. Wala na maraming usapan. Kasi namagitan na yung Espiritu. Pag 4 million, palakpakan kayo agad. Paano pa kung 10? Totoo yun. Meron tayong ganong kinalaman sa isa't isa. Di ba merong mga nanay, yung anak niya, sundalo, nabaril sa field. Yung nanay biglang nagising. Nabaril ang anak ko. May nangyari sa anak ko. Kasi meron tayong ganong spiritual connection. Lalo sa mga mahal natin at nagmamahal sa atin. Mahal tayo ng Diyos. Di may connection. Alam ng Diyos yung ating kalagayan na nangyayari sa atin. Ang kailangan lang i-open natin yung sarili natin para madinig natin yung guidance niya. Huwag tayong makialam. At gawin natin talagang spiritual yung approach. Kaya merong mental telepathy na tinatawag nila na minamasama ng mga conservative religious people. Kasi pag nagmamahalan kayo, nagkakaintindihan kayo, may connection kayo na hindi physical. Kasi tayo naman ay hindi physical eh. We have the Spirit of God in us. Trapped in this body. Itong body ang limitasyon. Kaya at death nga, actually, at death, your spirit gets liberated from your body. Hindi ka dapat malungkot. Kasi lumaya ang espiritu sa pagkakakulong sa katawan na ito. Pero siyempre, yung iba naman sa atin, gustong-gusto pa rin makulong. Saka na muna ang kalayaan. Kahit pasabihin mong, to live is Christ, to die is gain. Gusto mo nang saka na yung die is gain. Live is Christ muna tayo. Human nature yon. Pero pag nangyari na talaga, huwag niyong masyado ikalungkot yung kamatayan. Kalayaan niya ng espiritu to unite with the Lord. At death, the body returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. Kaya yung mga drama ng libing na inililibing yung taol, inilulubog sa lupa, ipinapasok sa nature, lungkot na lungkot ka. Kasi iniisip mo, yung mahal sa buhay mo ang nilalagay doon. No, yun lang katawan na ginamit na niya, tapos na ang paggamit, ang nalalagay doon. Yung espiritu niya pumupunta sa Diyos. So wag kang masyado magpadala sa mga ganyang mga lungkot. Understand the divine more through quantum physics. Kasi nandun lahat. Now, the observer effect is about subtly affecting what you observe on a quantum level. Prayer that has holiness takes the observer effect to a higher level. Did you know that quantum actually agrees with the concept of prayer?
Pero dapat yung prayer na pure, yung prayer na spiritual. The observer effect of prayer is a form of observing from God's perspective on a situation. Tulad na sinabi natin Romans 8:26-27, you don't know how to pray, but from God's perspective, alam niya kung anong gusto mo talaga, ano ang kailangan mo. So, nagkakaroon ng connection with our spirit. Again, kung nosebleed dyan, isulat mo lang, pag-aralan mo uli. Mauunawa mo rin yan, mga 20 years from now. Kailangan lang pagtiyagaan. Now, prayer in spirit can be quantum. Because some prayers have a quantum level of consciousness. The intention of prayer determines its quantum effect. Yan ang sinasabi ng quantum physics, ha? So, spiritually, ibig mo lang sabihin, kung pure ang iyong heart, kung loving ang iyong intention, your prayer is powerful. Kaya sinabi, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Yung righteousness doon, hindi yung moral uprightness according to the law, kundi yung loving. Kasi yun ang loving kay Jesus. Yun ang righteousness kay Jesus, yung mapagmahal. The intention of quantum prayer determines his decision to emit particles or waves. So may prayer na may na-emit the particles and waves that enter the particle and waves of God. At meron naman wala, tatalbog-talbog lang, patalbog-talbog, patalsik-talsik lang, kasi hindi naman sincere yung prayer. O kaya, pangit ang intention ng prayer. So hindi yun papasok sa quantum space. To worship means to be in sync, to be one with, to vibrate in the same frequency as the universal consciousness which we read as God. Sa physics, mayroong idea of resonance. Resonance is the extraordinary phenomenon where an object vibrates at the same natural frequency as another. Yung parang sinasabi nating, magkapareho ng tibok ang ating dibdib. Magkaisang loob tayo. Pareho tayo ng nilulunggati. Pareho tayo ng gusto. Pareho tayo ng style. Kaya sabi nyo, magka-vibes tayo, no? Vibration yun eh. Kasi ang tao, may vibration. Kaya may taong ka-vibes mo. Meron mo, pagpasok, talsik ka na kasi makakontra yung vibes nyo. Yung sabi mo, ba't wala namang ginagawa itong babaeng to? Inis na inis ako sa kanya. Kasi magkaiba yung vibration nyo eh. Pero meron namang hulog na hulog ang loob ko sa kanya. Pagpasok pa lang niya sa loob. Paglabas ang pito, miss ko na siya agad. Meron nga, nakita mo pa lang, love ko na siya. Kasi may vibration. That level is very common to us. But take it to another level of frequency, of waves. Kasi magkakamag-anak lang naman yan. John 14:20, you will know that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. Can you imagine sinabi ni Jesus sa John 14:20? Sabi niya, you will know that I am in my Father, and I am in you, and you are in me. Which means, you are also in the Father. Because if I am in the Father, sabi ni Jesus, and I am in you, and you are in me, therefore, through me, you are also in the Father. So, iisa tayo. We are in oneness with the Creator. You, too, are in the Father, and the Father is in you. We are one. We resonate as one. Kaya itong resonation, meron tayong maiksing mga visual aid tungkol dyan. Yan, nagre-resonate. Actually, pag pareho kayo ng vibration, when one resonates, the other resonates also, kahit magkalayo. Maobserbahan nyo yan. Objects of the same frequency resonate and affect each other even at a distance. Kaya rin yung nararamdaman mo na iniisip ka ng nanay mo o ng asawa mo kahit magkalayo kayo because you resonate. Yung merong isang nangyari, kahit magkalayo kayo, pareho kayo ng reaksyon, pareho kayo ng gagawing kilos because you resonate. God is near. God is here in you because we resonate with God. Through Jesus, who resonates with the Father, who resonates with Jesus, and therefore we are in that circle of resonance. Resonance connects our consciousness to the world. Kaya marami nagkakaintindihan kahit iba-ibang lahi, iba-ibang lugar, iba-ibang cultural situation. Sa neuroscience,
Resonance theory of consciousness, sinasabi, every physical object, including you, is vibrating and oscillating. The more synchronized these vibes are, the more complex our connection with the world around us, and the more sophisticated our consciousness. Kaya nade-develop mo yan yung vibration mo, yung frequency mo. Tulad din ng mga istasyon ng radyo, nade-develop mong i-fine-tune para walang garalgal at malinaw ang iyong naririnig. Kaya sabi ng Isaiah 55:3, open your ears and come to me. Listen so that you may live. Basahin nyo yan in many levels, hindi lang sa usual religious level. Resonance connects us with other people. Sa psychology, emotional resonance in personal life means understanding that it's not just about what you say, but how you say it. Hindi lang yung words, kundi yung bitaw, kundi yung emotion sa pagbibitaw ng salita. And it's about empathizing, feeling, and truly connecting with others. When you resonate with someone emotionally, they feel seen, heard, and valued. At sa area na to, napaka-highly valued ang mga Philippine health workers around the world. Nurses, caregivers, because we resonate care and affection. We resonate family and filial affection. Kaya nagko-connect tayo sa pasyente, nararamdaman nila yon. Kaya ang request lagi sa malalaking mga, kahit maliliit na mga health institutions around the world, for Filipino nurses. At nawa, huwag mawala sa atin yan, na huwag ka ma-professionalize lang at magaya yung mga ibang lahi. Kasi yun ang ating edge. We resonate with others. Meron tayong pakiramdam. Tayo'y nakikiramdam. At nakikiisang loob kahit sa hindi ka mag-anak. Napaka-spiritual ng ating core as a people. Dapat lang yun ma-appreciate, not only from the point of view of Scripture, but also from the point of view of quantum physics. Matthew 7:12, so in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the law and the prophets. Sabi, in everything, ito lang gawin nyo. Resonate. You want to obey the law and the prophets in the highest possible way? Resonate. Connect with people, love people. When you love, it's better than obeying all the law. So far ngayon, mga kapatid, kung talagang mauubusan na kayo ng dugo sa nosebleed, ganito na lang. Habang hindi naiintindihan yan, actually isa lang naman ang practical application ng lahat ng ito. Love. Why? Because God is love. Jesus is love. Jesus is the way. And the way of Jesus is the way of love. Therefore, to follow Jesus in His way, just love. Kung hindi mo maintindihan yung mga theology, hindi mo maintindihan yung mga sciences, be in the most basic primitive level of action here on earth. Just be loving. Because when you love, you vibrate in the frequency of the divine. You enter the divine circle. You enter the circle of eternal life. Kaya pag nagmamahal na tayo, yun na yun. Sabi nga ni Jesus, this sums up the law and the prophets. When you do to others what you want done to you. And because you want to be loved, therefore you love. And when you love others, daig mo pa ang tumupad sa lahat ng law and the prophets. Sa neuroscience, when one person vibrates or resonates at a particular frequency, then another person does the same. Hindi ka talaga nag-iisa. Yung vibration mo, yung frequency mo, lagi yung may katugma. Lagi yung may katumbas. At napakasarap ng buhay kung magkatagpo kayo in this short life sa mundong ibabaw. Na pareho kayo mag-vibrate, pareho kayo mag-resonate, agring-agree kayo, wala kayong pinagtatalunan, napakasarap ng pagsasama nyo. Meron nun. Di ka nag-iisa. Research on the brain shows that your brain is involved in how you emotionally resonate outward and how you are impacted by the vibe of another person. Tayo mga tao, para mga bola ng billiards,
sa mesa. Pag may isang umandarat mo mangga, nagbabangga-banggaan tayo, everybody gets affected. Kaya sabi ni Jesus, ingatan mo kung paano ka magmahal at makitungo sa iba. Kasi ang ginagawa mo, may bunga sa buhay nila. At ang ginagawa nila, nagbubunga rin sa buhay natin. Kaya tayo mayroong pananagutan sa isa't isa. Kasi tayong lahat, actually ay iisa. Galing sa iisang lumikha. At ang ating espiritu ay galing sa iisang pinagmulan at babalik sa iisang pinagmulan na yon. Kaya ang pinakamagandang gawin dito sa buhay, habang hindi ka pa lumilipat sa kabila, makipag-isa ka na with as many as possible, as much as possible, dahil doon ka naman pupunta. Pag-practice na yan. Specialized cells called mirror neurons become activated not just when we act, but when we see another person acting the same way as we. So pag may ginagawa tayo, nakikita natin ginagawa din niya, yung ginagawa natin, nagkakaroon tayo ng resonance. Kaya mahalaga na ipinapakita mo sa kapwa na yung ginagawa mo is something na worth kopyahin, worth na gawin, para ang pagkukopyahan at interaction ng isa't isa ay tungo sa pagmamahalan, sa kapayapaan, at tungo sa God's way. Amos 3:3. Do two people ever walk together without meeting first? Can two people walk together without agreeing? So ang mahalaga is to find a common point, a commonality to agree. Para you can walk together. Lahat ng naghihiwalay, kapamilya, asawa, kaibigan, kasi naghiwalay ang isip. Naghiwalay ang takbo at direksyon ng isip. Susunod ang katawan, susunod ang buhay, kasunod ang refrigerator, ang kotse, pinaghahati-hatian kasi naghiwalay na yung mga may-ari. So, imbes na lagi mong isikaping manalo, ang isikapin mo, how can you find a common ground where both of you will win and nobody will lose? That is the way of Jesus. 1 Corinthians 1:10, I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there be no divisions among you, so that you may be perfectly united in mind and thought. Kailan magaganap ang kalooban ng Diyos sa isang tao, sa isang magpartner, sa isang pamilya, sa isang lipunan, sa isang bansa, sa buong mundo? Kailan? When there is unity. Pag nagkakasundo, nagkakaisa, doon nagva-vibrate ang mga participants in the vibration of the divine at doon natatanggap yung mga messages ng iyong radio unit. Kaya mahalaga, mag-asawa kayo, magkasundo kayo. Para matanggap niyo yung mga pagpapala na nakalaan para sa mag-asawa. Magulang at anak, magkasundo kayo. Lipunan, magkasundo kayo. And the work of the devil is to deceive people, to become proud, to become selfish, para mag-away-away, magkanya-kanya, at hindi maganap ang kalooban ng Diyos. Kasi para maganap ang kalooban ng Diyos, dapat may kapayapaan, merong pagmamahalan, merong pagkakaisa. At yun ang ayaw na ayaw ng enemy na mangyari, kaya lagi niya tayong pinag-aaway-away, pinagkakagagalit sa kung ano-anong maliliit at malalaking mga dahilan. Kahit sa tao, marami ang iyong magagawa at mararating kung buo ang loob. Alam niyo yung mga salitang yan, ay, nasiraan ako ng loob, so hindi na ako nagpatuloy. Nahati ang loob. May partner ka, may asawa ka, nag-commit kayong magsasama buong buhay, pero nahahati ang loob mo. Dahil may humahati, may nakikihati. Kalaban yan ng buhay ninyong mapayapa. Dapat mong payagang mahati ka. Kahit ang humahati sa iyo ibang tao, o pride, o ugali, o ano man yun. Kailangan willing tayong isuko yun at the altar of unity, especially sa family, sa mag-asawa, sa magkaibigan, and even sa mga kumpanya. Kasi a corporation can move forward only when all the components are united under one vision, one goal, one objective. Lahat yan, merong social dimension, may spiritual dimension, at may quantum dimension. Kaya sabi ng James 1:6-7, but when you ask,
When you ask Him, be sure that your faith is in God alone. Ibig sabihin, resonate with God and with God's will. Do not waver, for a person with divided loyalty is unsettled as the wave of the sea that is blown and tossed by the wind. Such people should not expect to receive anything from the Lord. Kahit sa pagdarasal, manalig ka sa ipinagdarasal mo. Kasi kung hati ang loob mo, huwag kang umasa na papakinggan ka ng langit. In other words, huwag kang umasa na magba-vibrate ka in quantum levels so that you could be in the same frequency as the divine. Wala, masasayang lang ang prayer mo. Kailan una, nananalig ka. Kasi pag nananalig ka, sabi ni Jesus, tell this mountain to jump into the sea and it will. In other words, your faith can change physical reality. Kaya nga yung mga ginagamot, yung sinasabi nilang placebo effect, may mga pasyente, yung isang group, papainumin ng tunay na gamot. Yung isang group, paiinumin ng hindi naman talaga gamot, pero pinapaniwala silang gamot yon. Gumagaling din sila. Kasi naniniwala. Diba kung minsan yung si Lola pupunta sa doktor, 3 araw ng masama ang katawan, nagbibihis pa lang, gumagaling na eh. Kasi nice ng pangyayari pagka tinitingnan natin isa-isa, step by step. But again, look at the reference and study it. Sabi sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Sa heart, sa mind, sa thought, nagmumula at nagwawakas ang lahat. Kaya doon mo binabantayan sa thought level. Because your thought, kakalad ka rin yan ang katawan mo kung anong naisip niya. Siya ang nagtutupad. Kaya bantayan. John 4:25-30. The woman said, I know the Messiah is coming, the one who is called Christ. When He comes, He will explain everything to us. And Jesus told her, I am the one speaking to you. Sabi ng babae, darating naman yung talaga magtuturo, yung ililigtas kami, ganyan-ganyan. Sabi niya, Jesus, ako na yun. Dumating na. So makinig ka. Nag-usap sila, marami silang napag-usapan. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, hali kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo? Kaya't lumabas ng bayan ng mga tao at nagpunta kay Jesus. So here, Jesus does the work of teaching about true worship. Huwag niyo kakalimutan, yun ang topic, true worship. To worship in spirit and truth. And He corrected many false forms of worship. Ang pagtuturo ni Jesus ay pagtutuwid. In other words, sinuwid niya yung mga likong paraan ng paniniwala at practice ng pag-worship. Mark 7:6-7. On the ground, on the practical ground, sa pagtutuwid ng maling worship, sabi ni Jesus, you hypocrites, Isaiah was right when he prophesied about you, for he wrote, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship is a farce, for they teach man-made ideas as commands from God. Sabi ni Jesus, kinukot pa niya si Isaiah. Nagagalit ang Ama sa Langit. Sabi niya, hindi naman kayo talaga nagwa-worship. Nasa nguso niya lang yung worship niyo. Hindi totoo. Sabi ganon. Tapos ang dami-dami niyo itinuturo na hindi naman galing sa Diyos, iniimbento niyo, tapos sinasabi niyo, sabi ng Diyos, para lang magkaroon kayo ng kapangyarihan to implement it. Kaya mga kapatid, reviewin niyo. Baka marami kayong kaligayahang hindi niyo itinutuloy, marami kayong sayang hindi niyo ginagawa, baka may pag-ibig pa kayong hindi niyo sinusundan, dahil akala nyo pinabawalan kayo ng Diyos. Ang daming pagkukulong, pagtatali, pagpigil ng religion na sinasabi nila, Diyos ang may sabi, pero hindi. Religious leaders lang, and they put it in the mouth of God so that it will have the authority for implementation. Suriin ninyo. Maiksi ang buhay na ito. Sabi ni Jesus, I came that they might have life and have it to the full. And yet most of the time, strict and traditional religiosity denies people from living full lives. They consign people to lifelong sacrifice, pagtitiis, pagtitimpi, pagpipigil sa sarili, at inaakala nila yun ay kinalulugod ng Diyos. Ang dami niyan. Tingnan nyo. And don't be a casualty.
Don't be a victim of teachings that they say are from God, but not really. Malalaman niyo naman kung from God eh. Dapat salain niyo kay Jesus. Isa lang naman ang utos ni Jesus, love. So loving ba? Loving ba to you and to others? O loving lang sa mga leaders, loving lang doon sa religion na yun, sila lang nakikinabang, pero ikaw hindi. Suriin mo yan. Kasi sabi ni Jesus, I came that they might have life and have it abundantly. Ayaw ni Jesus na manakawan ka, maagawan ng tunay na kaligayahan. Ang itinuturo ng maraming Pharisaic religion, mag-sacrifice ka lang dito para may blessing ka sa langit. No, may blessing ang Diyos para dito at meron para sa kabilang buhay. Hindi mo kailangang i-sacrifice yung dito para sa kabila. Inilagay ka ng Diyos dito sa lupa para mabuhay ka ng ganap, buo at masaya dito sa lupa. Hindi para pagdusahin ka, para magkaroon ka ng points para sa kabilang buhay. Yun ang press release ng religion that like to exploit people. That's why Jesus came to set free. And one of the signs that you are worshiping in spirit and in truth is that you are free. You feel free and you live free. Free from fear, free from needless guilt, free from being enslaved even by religion. Sabi ni Nikola Tesla, if you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, of frequency, of vibration. Sagot naman ng Philippians 2:13, the energy is God's energy. An energy deep within you. God Himself willing and working at what will give Him the most pleasure. That's from the Message version of the Bible. At the heart of the universe is a steady, insistent beat. The sound of cycles in sync. These feats of synchrony occurs spontaneously, almost as if nature has an eerie yearning for order. At marami na tayong discussion tungkol sa order. Pati mga dahon ng halaman, may mga design, ng mga kabibe, mga chambers, ng mga shells, lahat yan may order. Kasi merong God talaga na nag-design. So you want to be happy, you want to enjoy life, move according to design. Huwag labanan yung design ng may likha, kundi sumunod dun, makiayon. Psalm 96:11-12, let the heavens rejoice and the earth be glad. Ilabas sa usual religious interpretation ng kahulugan nito and think in terms of quantum. Let the sea and everything in it roar like thunder. Let the fields and everything in them rejoice. Then all the trees in the forest will sing joyfully. Siguro matapos natin pag-aralan itong mga bagay na ito, na-discuss na natin yung talagang mga nosebleed. Pwede na tayong bumalik sa mga simpleng kwento. May 3 babae lumabas sa kuweba. Tanong, ilan ang lumabas sa kuweba? Yung mga ganon. Kasi marami rin naman gustong ganun yung level ng discussion eh. Parang, wow, nabless ako kasi may 3 babae lumabas sa kuweba. But once in a while, we have to flirt with things that are not within the usual realm of our study because God fills heaven and earth with His glory. Hindi pwedeng doon ka lang sa isang sulok mag-aral at pahabang buhay, paikot-ikot ka lang sa loob na yun. Kailangan kang lumabas at siyasatin ang marami pang hiwaga ng may likha. Now, worship or resonance results in unison. Sa sociology, sinasabi, resonance is the invisible thread that ties us to the universe where the world, in all its complexity, vibrates to the same natural frequencies. The harmonious secrets of resonance remind us that we are all part of one grand symphony. Find verses that parallel with that, and you will find them in abundance. Nakaka-amaze na pag pinag-aralan mo ang sciences, physical sciences, social sciences, ang daming parallel ideas with Scripture. Kailangan lang meron kang mata para makita mo. At kailangan lang meron kang bukas na pananaw para makita mo, they are talking about the same thing. Na hindi kalaban ng Diyos ang science. Science is God's prophet. I can know God more if I would take the scientific path. At napakaganda na very tantalizing area of study. 1 Corinthians 15:28, when he has done this,
Then the Son himself will be made subject to him who put everything under him, so that God may be all and in all. Loaded with meaning, so that God may be all and in all. And when you look at science, you're talking about waves. You're talking about frequencies. You're talking about the basic components of creation. Now, yung quantum entanglement, when two or more particles link up in a certain way, no matter how far apart they are in space, their states remain linked. Yan ang sinasabi natin kanina pa, na kahit magkalayo kayo ng mahal mo, iisa ang tibok ng inyong dibdib, pareho kayo ng nadarama, and you're able to even support each other in prayer kahit walang communication. Affecting one of the particles instantly affects the other. One event will impact another even if these are far apart. At ito yung video ng sinasabi nating quantum entanglement. Imagine niyo siya. Magkakabit sila dahil quantum entangled, pero kahit sila ay maglayo, meron pa rin silang connection. Yan ang connection ng mga magulang at anak, mga connection ng nagmamahalan, at yan ang connection natin sa Diyos. We are never far from God, and God is never far from us. It's a lie. Yung mga nasabi, parang layo-layo po sa akin ng Diyos. Paano mangyayari yun? You are quantum entangled. You are one. You are in the same circle. You are in Jesus. Jesus is in God. God is in Jesus. Therefore, you are in God. Simple yan. Operationalize it. Palakasin mo yung loob, linawin mo yan, and work on it. Mark 7:29-30. Then he told her, "For such a reply, you may go. The demon has left your daughter." She went home and found her child lying on the bed and the demon gone. Ito yung ina na lumapit kay Jesus, inilalapit niya yung anak niya na pinapahirapan ng masamang espiritu. Kahit ang layo-layo ng bata, sabi ni Jesus, ang ganda ng sagot mo. I mean, it's really spiritual, it's really truthful, it's so powerful. Umuwi ka na, gumaling na yung anak mo. Pag-uwi niya, galing na nga. Quantum entanglement yun. And the entanglement was between Jesus and the child, which emanated from an entanglement between the mother and the child. But the mother also got entangled with Jesus, so the child got entangled with Jesus through the mother, kaya gumaling siya kahit wala siya doon sa lugar na yon. At ganun din ang relationship natin sa God, our Father in heaven. We're entangled to God, our Creator, through Jesus. Kasi entangled tayo sa Kanya. Matthew 8:13, then Jesus said to the centurion, "Go, let it be done just as you believed it would." And his servant was healed at that moment. Ito yung officer na pupunta kay Jesus, gusto niyang mapagaling yung kanyang tauhan na nasa bahay niya. Sabi ni Jesus, grabe ang faith mo. You are doing this in truth, in spirit. Totoo pure, powerful. Umuwi ka, galing na yung tauhan mo. At pag uwi niya, galing na nga. What about healing and limbic resonance? Limbic resonance is the idea that the capacity for sharing deep emotional states arises from the limbic system of the brain. So mayroong parts of brain natin na responsible for such kind of powerful spiritual connections. Dapat yun ma-identify at dapat yun ma-develop. It refers to the capacity for empathy and non-verbal connection that is present in mammals. And that forms the basis of our social connections, as well as the foundation for various modes of therapy and healing. Kaya merong humihilot sa'yo, may nagte-therapy sa'yo na yung mga parts of your brain connect to each other, and power and energy and healing transfers to you. Kaya mahalaga, mga kapatid, kung kayo therapist, dibdibin ninyo na yung hinihilot nyo o yung hinaalagaan nyo, nurse kayo, doktor kayo, yung nagpapagamot sa inyo, mahalin nyo sila from the heart. Para yung pagmamahal ng Diyos na nasa inyo, tumulay patungo sa Kanya at mapagaling siya. Meron naman kasi, magaling ka, nung hinilot ka niya, lalo ka nagkasakit. Napaka-negative ng energy. Nakikita niyo ba kayo minsan may nagmamanicure sa inyo nakasimangot, nakaganyan, halos imbes ma-manicure ka na, murder cure ka na? Negative!
Remember, every person you touch, kung may bumibili sa inyo, tindera kayo, may ginagawa kayong damit para sa isang kliyente, lahat yan may connection tayo. So gawin nyo in love. Do everything in love and be the instrument of God while you are ministering to that person. Because sabi nga ng kanta, we may never love like this again. Makikita pa ba kayo uli? Magmi-minister ka pa ba sa kanya ulit? Hindi mo sure. So this is your chance. Do it. At sabi ni Jesus, whatever you do to the least of this, you do to me. So, minahal mo siya, inalagaan mo siya in a non-emotional way. Kasi client siya, pinakain mo ng gusto. Waiter ka, sinilbihan mo na mabuti. Cook ka, nagluto ka ng maganda. You are ministering to the person, therefore you are ministering to Jesus. And how can you prevent God's powerful blessing to flow into your life? Maraming mga tao, hindi dumadaloy ang pagpapala sa kanila kasi sila mismo ang bara. Nagtatrabaho wala sa loob. Makapagtrabaho lang. Apply ng apply. Nung natanggap, puro lakwatsa. Tindera ka, utang na loob, magtinda ka, huwag kang sumubsob sa cellphone. Yung may tao, ang tingin mo tuloy, abala. May tumitingin na, gaganyan-ganyan ka pa. Binabayaran ka para huwag ganun. Umalis na tuloy, lumipat sa kabila. Pinagtitiwalaan ka ng employer mo, gawin mo with love ang iyong work. Kahit hindi niya makita, kahit hindi ka bigyan ng umento, hindi ka bigyan ng award, nakikita yun ng Diyos. At sino ang makakapigil sa Diyos na pagpalain ka kung pagpapala ka rin sa iba? Alam niyo kung sinong gustong pagpalain ng Diyos? Yung pag binigyan niya ng pagpapala, maraming ibang nakikinabang. Yung maraming ibang nabibigyan din. Binigyan kita ng galing na maghilot, pero hinihilot mo talagang minamahal mo, hinihilot mo, gumagaling. E di lalo kitang pagagalingin kung ako yung Diyos. Huwag sayangin ang mga ibinibigay sa atin ng Diyos sa pagkakataon to connect with people because you don't burn the bridge over which you too must pass. And if this is a bridge to bless that person, you will also need to cross that bridge to get God's blessing. What goes around, comes around. What comes around, goes around. Kung anong binibigay mo, yun ang bumabalik sa'yo. Lahat yan, sinasabi ng quantum at sinasabi ng scripture. Romans 12:15, kaya naman, rejoice with those who rejoice. Mourn with those who mourn. Masaya sila, may accomplishment, makisaya ka. Huwag ka mainis, huwag ka mainggit. Makisaya ka. And soon enough, yung kasiyahan na yon, lilipat din sa'yo kung wala pa. 1 Peter 3:8, finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another. In other words, resonate. Be compassionate and humble. Can you imagine that you will find in Scripture all the teachings of quantum? Well-being and positivity resonance. Kung napapagod kayong makinig, mas napapagod ako magsalita, so magtiyaga kayo. Sa socio-psychology, positivity resonance is a type of interpersonal connection characterized by shared positivity, mutual care and concern, and behavioral and biological synchrony. Perceived positivity resonance is hypothesized to be associated with well-being. All of these have references. You know why I say these things? I read these things and I put the reference because I really like you to study them and parallel them with verses, with scripture. At bubukas ang napakalaking kaliwanagan na makikita natin that indeed God is everywhere, even in the sciences, especially in the sciences. Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. Inulit ng Galatians 6:2, carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. Gusto mong sundin ang utos ni Jesus? Makituwang sa mga nabibigatan, tulungan ang nangangailangan, mahalin ang dapat mahalin, pakainin ang nagugutom, dalawin ang nag-iisa't nangungulila, gagawin mo kung ano ipinapagawa ni Jesus. Therefore, magpa-flow into you the divine energy, the divine wave,
and you will be in the circle of the divine. Empathy and perceptual motor resonance. Mga technical terms, no? So sana nino-notes nyo yan. 1 Corinthians 12:26, if one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part rejoices with it. So you resonate, you agree with yourself, with your family, with society, with the nation, and with the world. And in such climate, the blessings of the divine will flow. Colossians 3:12, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Matagal lang itinuturo sa atin yan, but when you look at it from the quantum point of view, from the point of view of all of this scientific formula that we're talking about, then we will have more compulsion and deeper reasons to obey what the scriptures tell us. Kasi even the sciences say the same. John 11:33-35. When Jesus saw her weeping, and the Jews had come along with her also weeping, he was deeply moved in spirit and troubled. Jesus wept. Resonance. Who could say that the weeping of some unknown, unnamed villagers could affect the Son of God to also weep? Anong lesson yan, mga kapatid? Our emotions, our feelings also affect the emotions of feelings of Jesus. Make sure that you touch Jesus in a beautiful, loving, emotional way. That you touch Him to even be more loving and more kind, although He's already supreme. Huwag natin siyang galitin o inisin, kundi ang gawin natin, i-invoke natin sa Kanya all that is true and good and really great in Him. Imagine, Jesus wept. And it was the effect of the weeping of the villagers. Move the hand of God. Touch the heart of God with your pure, loving emotion. Then you can move mountains. You can make the impossible possible. You can achieve the unachievable. You can transcend limitations. So pinag-uusapan natin all along, God in terms of frequency, vibration, waves, energy, puro invisible. Pero may tanong. Religious history is full of imagery, of images, of pictures, of sculpture, of scenes etched in our mind by repeated exposure to it through storytelling. So what about imagery? Useless na ba yan? When our thoughts are attached to certain images, like religious images, and our emotions are triggered by the thought of it being a representation of the divine, does that violate the essence of worship in spirit? And this is really a question of somebody. When placed and used correctly, especially when not worship, yung mga images na yan, and not treated as end in themselves, such images and pictures in the mind could serve as aid, transport, and portals into the spiritual world, into the realm of higher thought, of spiritual frequency, of wave, vibration, and energy. In other words, hanggat hindi mo siya sinasamba, hindi mo siya itinuturing na end in itself, na siya na ang be-all and everything, kundi siya'y nagiging paraan lang para ikaw yung mas mag-isip, mas tumaas ang consciousness, at mas makarating sa a more godly vibration, then meron siyang use. Huwag mo lang siyang itrato as idol. Huwag mo siyang istrato na parang sasambahin mo at huwag mo siyang ipapalit sa Diyos mismo. Pwede siyang entry point lang na natitrigger ka pag nakikita mo yan. And then, the trigger should lead you to a higher level of consciousness where you become one with the divine. Acts 17:23-25, Paul stood in the middle of the court and said, Men of Athens,
I see that you're very religious. As I was going through your city and looking closely at the objects you worship, I noticed an altar with this written on it, to an unknown God. I'm telling you about the unknown God you worship. The God who made the universe and everything in it is the Lord of heaven and earth. So merong rebulto doon, nakalagay, ito an unknown God. Minememorialize pa rin siya ng mga people of Athens. Hindi yun minasama ni Paul, hindi niya ginyad. Sabi niya, unknown pala sa inyo, then I will make him known. Kasi kilala ko siya. So ginawang springboard to a higher level of discussion, imbes going springboard for debate. Nadala sa mas mataas na uri ng discussion dahil meron siyang nakita doon na rebulto. Sabi ni Paul, he doesn't live in shrines made by humans, and he isn't served by humans as if he needed anything. He gives everyone life, breath, and everything they have. Isa pang tanong, how do you pray to or worship the divine in the form of frequency, of wave, vibration, and energy? No. You do not pray to and worship the divine in the form of frequency or wave or vibration or energy. You enter. You be one with the divine. And you let the divine enter and be one with you. You don't treat the divine as an outside party that you worship, but you enter the divine and sacred circle of God, and you let God enter you and your circle, and you both vibrate in the same frequency, and you become one with the Maker. Kasi ang usual religious practice is to treat God as a second party or a third party, and you are here separated, and you're worshiping. Pero ang sabi ni Jesus, I am in you. You are in me. I am in God. So true spiritual worship is not treating God as an outside party to bow to pray to, but to be one with that divine spirit in your own spirit. Pag-isipan nyo yan. Hindi humihingi ang Most High God na i-worship mo siya, worship. Ang gusto niya, be with me, be one with me. John 17:20-23, sabi ni Jesus, I pray also for those who will believe in me through their message, and that all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. May they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. I in them and you in me, so that they may be brought to complete unity. Yan ang tinutukoy ni Jesus na worship in spirit and truth. Not to treat God as an outside party, but to be one with God in that divine space, in that divine frequency, in that divine wave, in the divine energy. Napaka-contradictory noon sa usual practice na sinagawa ng mga Samaritans at mga Jews noon. Kaya sabi ni Jesus, you do not know who you worship. What the Father wants is worship in spirit and truth. At yun, ang i-define ni Jesus all throughout His ministry. To be one with the divine, not to treat the divine as an outsider, and not to treat yourself as an outsider to the divine. The Most High wants to unite and become one with man through Jesus. John 17:25-26, Righteous Father, though the world does not know you, I know you, and they know that you have sent me. You see, sinasabi ni Jesus, the world does not know you. Itatanong mo, you mean these people have always had religion, temples, prayers, sacrifices? They don't know God? Sabi ni Jesus, the world does not know you, but I know you, and they know that you sent me. At sabi pa ni Jesus, I have made you known to them, and will continue to make you known, in order that the love you have for me may be in them, and that I myself may be in them. Sabi niya, hindi kayo kilala ng mga tao, pero ipinakilala ko at patuloy ko kayong ipakikilala, para ang maging ending nito, yung pag-ibig mo sa akin, pag-ibig ko sa iyo ay maging pag-ibig nila sa isa't isa, pag-ibig nila sa akin at sa iyo, at tayo ay magiging isa in this divine circle. So you don't pray and you don't worship as usual
Iba na ang sinasabi ni Jesus. Sabi niya, the day has come, it has now come, when people must worship in spirit and in truth. Kaya nga sabi ni Jesus, worship in spirit and truth. In other words, you vibrate with and into the divine. Let the divine vibrate into you, fill you. At kailangan ma-infill ka. You say something, I'm infilled by the Spirit. It's the same thing. Except that kauulit natin in religious terms, nagasgas na, parang wala nang meaning. Sinasabi na lang, rote. 1 Corinthians 6:17, but whoever is united with the Lord is one with Him in spirit. That is the goal of spiritual worship, to be one with the divine, not to be an outsider to the divine. You enter sacred wave through the portal, and that portal is Jesus. John 14:6, ano ba talagang kahulugan? Sabi niya, I am the way. Kasi merong fake na way na kilala ang mga tao. Sabi niya, I am the truth. Kasi may falsehood silang sinusundan. At sabi niya, I am the life. Kasi sila nandun sa death. No one comes to the Father except through me. How do I enter the sacred wave and frequency? How do I become one with the divine Creator? How do I vibrate into oneness with God? Take the path, take the way. And that path and way is Jesus. Huwag mo nang i-complicate. Ano lang yan, oversimplification lang yan ng drawing. Hindi naman talaga ganyan dapat. Pero para may maisip-isip lang tayo. Okay? Sabi mo, paano kung gagawin lahat yan? Huwag ka na maghirap ka iisip. Sumunod ka na lang kay Jesus. Kasi siya yung way eh. And enter the door. And that door is Jesus pa rin. The door into eternity. The door into the divine space. Si Jesus pa rin yun. Now, take note. And this is the heart of everything. Kalimutan nyo na lahat yung diniscuss natin kanina. Ito na lang ang tandaan nyo kung ibig nyo. God is love. Right? Jesus is love. So enter the God space and God frequency through Jesus. Through the way of Jesus, in other words, through the way of love. Pag napaka-complicated, hindi maintindihan, o kahit naiintindihan pa nga, ang simplification is this only. Take the way of Jesus, because Jesus is the way. And the way of Jesus is the way of love. So when you love, ginawa mo na lahat yung pinag-uusapan natin. Binusisi lang natin, binutingting. In religious terms, in scientific terms, but above that, love. Sabi sa Ephesians 5:2, walk in the way of love, just as Christ loved us. Yun na. Kaya sabi ni Jesus, John 13:34-35, a new command I give you, love one another, as I have loved you. So you must love one another. You want to enter heaven, you want to enter that heavenly sphere, the door is Jesus, and the door is love. By this, sabi ni Jesus, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Hindi niya sinabi, everyone will know that you are my disciples if you baptize this way, or if you sing this way, or if this is the Bible version that you read, or if this is the clothes that you wear. Sabi niya, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Love is the distinctive. It is the mark. It is the proof that you are in the God circle. Kaya nga sabi, what if I cannot yet understand the high and higher love frequency as my spirituality is still in ordinary or low frequency? Paano ko ba mararating yan? What if I am not that spiritual yet to understand and operational the God, Jesus, love frequency? Paano kung masyadong complex sa akin yan, masyadong nosebleed? Love na lang. Love in practical ways. Be loving, yun na rin yun. Ibang phase, ibang level lang nga, but it's in the same realm. 1 John 4:11-12. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another,
God lives in us and His love is made complete in us. Love is high religion. Sabi ko, hindi nyo nakikita ang Diyos. Pero kung nagmamahalan kayo, nakikita na nasa inyo ang Diyos. Nananahan sa inyo ang Diyos. Kaya may eternal life kayo. Paano kayo mamamatay? Dadalhin nyo ang God who is already in you? Dadalhin nyo sa death? No. When your body dies, it is the God in you that will bring you to eternal life. And the way to that life is not kung ano-anong theology, not religious membership, but love. Kaya, love